Hello guys, good morning, welcome to my channel and it's me again, ang inyong Chismosong Kahal the Vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik na nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko dito sa aking YouTube channel. So eto wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan, and syempre huwag kayong mag-i-skip ng segment, okay? So buuin ito start to finish. So ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito na nga, mas pinili talaga nila sa AA no na samahan or isama sa MMFF, kaya ayan, mas lalo silang nagkanda malas at lalong na guys, nagsama pa ang dalawang Judas sa pelikula, or nagsama pa ang dalawang Judas or yung pelikula ng dalawang Judas sa MMFF, yung Tupac and the Kingdom. So eto na guys, watch this mamaya. Ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na nga yung recaps, once again, si TTO sa mga admins. So thank you so much po sa inyong lahat. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito sa kinalalagyan ko. And syempre, sa mga nagtitiwala sa akin na ilabas ang mga updates na dapat talagang ilabas, kahit na throwback or bago-bago man yan, thank you so much pa din. So eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Mas pinili nila sa AA doon sa Zarzuela kasi nga alam nilang bakla. Pero ang mga consequences guys ng na pinili nila sa AA o si Popo that time, number 1, ang ganda malas ang daddy's girl, diba? Nung hindi pa siya nagiging sa daddy's girl, diba, patok na patok ang DG. Tignan nyo nung nag-guest shot, ano nangyari nung birthday ko ni Stacy ni Maine. Nung birthday ni Maine, tignan niyo ano nangyari nga, diba? Natapos na yung daddy's girl. Tapos diba, fast forward to 2024, nung nag-guest si Popo sa Itbulaga, tignan ninyo yung nangyari. Nagganda malas din, di ba? Nagganda malas din na yung nangyari. Although talagang malas na talagang Itbulaga noon, pero hindi naman all the way true na inaakala natin na talagang hahantong pa sa ganung punto. Yan, sinisingil na kayo sa mga kawalangyaan ninyo at katarantaduhan ninyo, syempre na yan, umanib-anib kayo sa Zarzuela, and syempre kinampihan nyo pa yan si Popo, diba? bis na nananahimik kayo, and syempre nagiging relevant pa kayo, lalong na guys sa MMFF, diba? Magigings din ang MMFF this year kasi nga yung dalawang pelikula, ang bida doon puro kampan ng dilim, si Popo and syempre si VS na bida sa Tupac or sa Tupac, and syempre sa The Kingdom. Pero guys, ang panonoorin ninyo syempre syempre yung and the breadwinner is, yun lang ang panonoorin ninyo sa Pasko, okay? Kasi yung iba dyan di ba kaparte na sa Zarzuela, lalong lalo na si Popo na
na ang real life jowa niya ang kasama niya at hindi yung nagpapanggap na main lang, okay? Walang iba kung hindi si si Enchong D na true lover ni Mr. AA, kaya ni Mr. Spotted, kaya yung mga nagpapanula dyan na ganito ganyan na, diba, nakasama ni Popo sa M sa Premier Night, hindi nga kasama diba, di natin napagkikita si M sa Premier Night tapos sasama pa, diba? Ang nakita ninyo guys si Enchong D, okay, hindi si so, at wala din naman showbiz friends na pumunta na may mga fans para panghakot, diba? Wala naman yung hakotin, wala naman yung fans, di ba, sa 10 or 30 lang yung fans ni Mr. Spotted, kaya wala siyang makukuhang tao. And syempre, huwag na tayo magtaka kahit na wala namang manonood niyan bukas, ang sasabihin nila guys, free ticket para sabihin nila na, or para magoyo yung mga tao na dinumog, tinao yung pelikula niya, kahit naman hindi, diba? Kahit naman hindi dinadayo yung pelikula niya guys. Syempre magsisinungaling yan, dyan sila magaling dyan sila bihasa sa pagsisinungaling guys. Kaya yung mga kaanuhan nila, yung mga kasama nila, may may ihatid din na kamalasan yan, or sinisingil na sila ng ating may kapal. Kaya okay, gawa pa ng kasamaan para sa ganun karma din pag may time, kaya pagka may oras, diba? O kaya diba, may mga pakitang tao pa dito sa showbiz na kala nyo naman kung sinong mga tao, puro lang naman sila jinx, puro lang naman sila kamalasan yung nangyayari sa kanilang career, hindi naman sila, diba? Kaya yung mga please lang, wag ninyong panoorin. Kung may manood man dyan sa 2 pelikulang binanggit ko, ay nako, halatang may free ticket na ibibigay or ipamumudmud para lang sabihin na may nanood or dinumog tong pelikula namin to, tapos dadayain nila syempre para maging blockbuster, diba? Para maging box office. Pero alam naman natin guys na si Meme Vice ang nangunguna sa MMFF, kaya yung The Kingdom at yung Topak wala nang pag-asa yan guys, diba? Pangatlo, unang-una yung Kingdom, pangalawa lang, at saka yung Topak guys, pangatlo sa huli, kaya wala nang pag-asa yan. Hindi nga sila pumapanik sa number 2, diba? Kaya sa number 4 spot yung Topax. Tignan ninyo pre-nomote na yan ng nag-iisang, it's either si Clone or si Real Main, dahil si Real Main nakikisama lang din yan sa mga boss niya, dahil baka mamaya kumuda yung iba dyan na, diba, galing kumuda na wala namang ebidensya sa resibo na sweet sila, na hindi nga sila nagpapansinan dun sa guesting ni Popo, diba? Hindi nga sila sweet, tapos sasabihin nila sweet ng mag-asawa, ganyan. Di nga nag-aakapan, di nga naglalambingan sa harap ng camera, diba? For short guys, hindi kayang ma-attempt ng isa't isa
ang lambingin yung isa't isa guys. Di nila kayang ma-attempt or hindi kayang ma-attempt ni May na umarte at mag-pretend nung Sabado. And then nung nakaraan pa nung guest si Popo para makapag-promote ng kanyang Jinx na pelikula na aamoy ko na yan guys, na halatang halata na matatalo at matatalo yan kahit si Meng Pay mag-promote FB page, Instagram, 'di ba, mga ilang pang Sokmed accounts yung gamitin nila para makapag-promote, or ilang Sokmed accounts pa ni Main ang gamitin nila para i-promote ang asawa kuno, 'di ba? Yung pelikula ng kanyang asawa kuno na si Mr. Spotted, talagang matatalo at matatalo yan kasi nga guys, wala namang may bet dyan sa pelikulang yan. Diyos ko, action ang kailangan natin guys, lalong lalo na Pasko, peace of mind, hindi away. Okay, lalong lalo na in the kingdom guys, alam naman natin na maganda kung sa maganda, pero guys, diba, lalahanin ninyo, may ginawang kagaguhan yung si VS sa Aldab, and syempre di lang sa Aldab Nation din, kaya no, wala tayong 100% na support dyan sa pelikulang yan. Maari pa dun sa pelikula ni Meme Vice, dun tayo susuporta kasi si Meme Vice kailanman hindi niya trinidor yung Aldab, at hindi niya, diba, na-attempt nga niyang banggitin on national TV kahit na nag-e-air sila sa Kanguso, diba? Pagka may trip siyang banggitin na may kinalalaman sa Aldab, diba, Aldab is Aldab, lalong lalo na yung Aldab Nation guys, binanggit na dyan once, pero diba mas madalas nang banggitin yung Aldab. Buti pa yan, no, kahit kalaban ng turingan dati, diba, lapag mo na lang dyan, hindi pa rin yan nakakalimutan at hindi pa rin yan na kahit nakalaban, love na love yan sa kaibigan ko yun ni Meme Vice Alden. Hello, diba? So bye bye na mga ka-ADN, I love you all, have a nice day, keep safe and God bless. So don't forget to subscribe to my YT channel, and syempre huwag ninyong kalimutan na i-click ang notification bell para sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos tungkol kina Main at Alden, and syempre tungkol sa kanilang mga buhay inside or outside man yan sa showbiz. Bye bye na, enjoy watching everyone, see you on my next video, bye bye.